ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang national kick-off ng School-Based Feeding Program o SBFP at Milk Feeding Activity. Ang programa na may temang Creating a Future Where No Child Goes Hungry ay ginanap sa Pulilan Central School sa Bulacan. Kasama ng Pangulo si Department of Education Secretary Sani Angara at DepEd Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Layo ng programa ng DepEd sa ilalim na rin ng RA 11307 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act na palakasin ang school-based feeding program upang masiguro na sapat ang nutrisyon ng mga mag-aaral at mapanatili silang malusog, masigla at handa na matuto. Sa programang ito, mabibigyan ngayong taon ng mainit at masustansyang pagkain ang mga kinder at grade 1 sa buong bansa at mabibigyan naman ng gatas ang mga grade 2 hanggang grade 6. Magkatuwang ang DepEd at DA sa programang ito dahil ang supply naman ay sa patnubay ng Department of Agriculture para gamitin ang mga lokal na produkto. Yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Di ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kung minsan, ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin. Marami po sa ating mga kabataan ay parang masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit. Kaya kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan Samantala, idineklara na ng Department of Health o DOH ngayong Miyerkules ng umaga ang Code White Alert bilang paghahanda at pagtugon sa mga posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Sa ilalim ng nasabing alert status, naka-alerto 24/7 ang DOH Operation Center upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na posibleng maaapektuhan ng bagyo. Nakipag-ugnayan na rin ang DOH sa NDRRMC, mga lokal na pamahalaan at regional disaster units. Bukod sa Health Emergency Management Bureau at Centers for Development ng DOH, naka-standby na rin ang mga emergency team sakaling kailanganin ang kanilang agarang deployment. Nakahanda na rin ang mga otoridad sa mga rehiyon, ang mga gamot, medical supplies, hygiene kits at iba pang mahahalagang health emergency commodities. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang planong balik operasyon ng coin deposit machine sa Metro Manila bago matapos ang taon. Target nito na muling ilunsad ang kasalukuyang 25 machines sa huling linggo ng Oktubre hanggang unang bahagi ng Nobyembre. Matatandaang pansamantala ng sinuspinde ng BSP ang operasyon nito noong Hunyo noong nakarang taon upang pag-aralan kung paano mapapaayos ang sirkulasyon ng barya at ang pagpapatupad ng currency exchange service. Bukod sa 25 coin deposit machine sa Metro Manila, panibagong 25 machines din ang ide-deploy sa Pampanga, Baguio, Cebu at posibleng pati sa Davao sa susunod na taon.
Nakikiisa ang Department of Tourism o DOT sa milyong-milyong Pilipino sa buong mundo na nagdiriwang sa Wimbledon campaign ni Filipina tennis sensation Alex Ayala. Bagamat nagtapos na ang kanyang journey sa Wimbledon Championships nitong Lunes matapos ang 4th round match nito laban kay Jasmine Paolini ng Italy, ipinagmamalaki si Ayala ng bansa bilang unang Pilipinong umabot sa round 16 sa Wimbledon at sa anumang Grand Slam singles. Binigyan diin ang kanyang makasaysayang panalo laban sa defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek noong Sabado. Nagpasalamat din ang DOT sa inspirasyong ibinigay ng tennis ace at sa kanyang ipinamalas na galing habang bitbit ang Pinoy Pride. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.